Keres yung lang. Ay, mama. Ano? Ayun, Ang cute ah. ay, namin. Oo, Oh, plan. Hindi ako na sa bata, ya? Ay, sir, gano'n ko make-up. Ayan, make-up kayo. Ano na make-up niya? Ay, pagkili mo. Tama na, Ay, ako niya. Talagay Bombay. Ay, lipstick. Tibay si ma? Tibay si ma? Ano ni ano kay Vice? Ano kay Edish? Ano kay? Tada! Wow! Kita bago to, kita bago to. Kati bago Ano pag mo to? kita sa video. Dili lang sila to. Yes! So, sapatos si ma? To. May dako, may Kaya ko dako kay. dako. Ah, pwede yun eh. Lenovo pa ba? Opo! Pagkita ko, yung sa niya mo. Paradise! Paradise! Uy, pwede rin. Mi goreng ka ma. Pakita na ngayon. Oh my God, mi goreng! My favorite. Di ba tapos ka ang talong? Damo, kato bliyon. Alisa, ito biro niya pang ano yan. Ako niya noodles. Ay, pagkita lang. Damo. Magmaga. Ano yung sabaw? May kape mo ko din. Bliyon. Damo, to bliyon. Mama! White. To bliyon. Oh, ikaw, kaya kayo tinalo. Sama to. Damo, to bliyon. Sama to. New Year! Kit mo. Damo, to bliyon. Kapatuon, kapatuon. Sa'yo. Ay, dako, oh. Ay, sunod na. Oh! Nasa? Heaven. Nagkaon mo na. Heaven. At ayun. Oops. Oops. Ay, nadana. Nadana. Bye-bye. Hi guys, yun na nga sabi ko, wala lang ko ibang i-reaction muna. Siyempre, ang mga anak ko muna this time. Siyempre, dahil Holy Week, Biyernes Santo ngayon. So, magmuni-muni muna tayo. So, ako ay masaya para sa anak ko dahil hindi ako lagi nagpapador-todor kasi dahil sa alam ko sobrang mahal magpador-todor. Lalo na kung puro bili ang ilalagay mo. So, well, napilitan talaga akong pador-todor dahil siyempre sa marami akong damit ng alaga ko na gusto kong ibigay sa anak ng pamangkin ko na babae. So, yun. Kasi sayang ba? Kaya actually sa unti-unti nakakaipon din naman ako ng mga binibili ko talaga para sa mga anak ko. So masaya talaga ako no sa mga anak ko dahil nakita mo silang masaya. Kasi sabi ko nga, madalang ka magpador-tudor kahit ako na-excite din how much more sila. Na-excite ka din na buksan nilang box. So yun nga, kita nyo naman ang unboxing nila na which is, ganda naman ang pagkakuha nila. And then, ang saya nila ba tingnan. Yung ganun lang kaligayahan ng isang ina, makita mo yung mga anak mo na ganung masayang-masaya talaga sila, excited sila buksan yung box na yun. Kahit walang masyadong mga gamit-gamit talaga, more on daily needs lang talagang nilagay ko ba. Mostly. So, 'di ba ang sarap sa feeling bilang isang OFW, lalo-lalo na kung yung anak mo ay hindi sila napariwara, no? Na kahit wala ako sa tabi nila, for how many years, sa totoo lang, ang hirap din para sa akin. Tinitiis ko yun. Kasi syempre may mga project ako na unti-unti pinapatapos. So mahirap na, 3 anak mo, ikaw lang mag-isa. Marami din nangyaring struggles talaga. Financial struggles,
yung sitwasyon ng mga anak mo talaga, sobrang hirap na hirap. Kapag dating sa mga anak ko kasi, as in, yun ang kahinaan ko pagdating sa sitwasyon ng mga anak ko. Pero, alam niyo kung bakit nasasabi ko to, dahil, syempre, nagpapasalamat talaga ako kay God. Dahil kung hindi niya ako pinigyan ng mga, siguro maraming pagsubok sa buhay, hindi ko alam kung ano masasabi, kung matatag ba ako o hindi. Kaya sabi nga, binibigyan talaga tayo ng mga problema or pagsubok sa buhay. Dahil alam niya yun. Alam niya na kaya natin yun. So, andyan naman talaga siya always no, sa atin. Kaya sa atin lang talaga ay, sa atin din ang disiplina, sa atin din pagdadala, kung paano natin dalhin ang tinatawag na problema. Kumbaga kasi, ang problema ay lagi talagang andyan yan. Kung problemahan mo yung problema, malulugi ka. Kaya hayaan mo yung problema sa'yo. Kaya di ba nga, lagi lang talaga akong masaya. Madalang niyo ako makita na kasimangot, madalang yung kita na malungkot. Kasi nga, ayaw ko yung masyadong magpakalugmok, na may problema ka na, magpakalugmok ka na. Magpakalugmok ka pa. Well, siguro sa pagdadala talaga yan. Ay, hindi nila malalaman na ang lalim na pala ng mga pinagdadaanan ko sa buhay. Sinong mag-akala na masayang-masaya ako sa makita sa video na madami pala akong pinagdaanan na hirap. No? Pero syempre, yung hirap na yun talaga guys, sobrang hindi ko talaga alam din na nalagpasan ko by my own. Syempre, unang-una sa kanya talaga. Pangalawa ay syempre sa family ko na pilit akong iniintindi. And of course, sa mga kaibigan ko na nagmamahal talaga sa akin ng bonggang-bongga. Yung mga totoong kaibigan talaga ba. At least now, much okay na ako. Mas okay na talaga ako kumpara talaga way back how many years ago. Lalo na pag bago lang ako balik dito sa Hong Kong. Sobrang hirap guys. Pero hindi talaga ako nagkamali sa desisyon. Talagang ginaguide talaga ako ni God. Kasi kung doon pa siguro ako sa dati, baka wala na talaga, matagal na akong wala dito. Pero God is good all the time. Kaya sinishare ko to sa inyo na wala imposible talaga sa Kanya. No? Grabe ang pag-guide niya sa akin kasi instead na, alam niya kasi, takot ako na magkamali ulit sa desisyon. Na tingnan nyo, itong amo ko, until na dito pa rin ako sa kanila. Talaga, di ba? Dumating man na yung COVID, dumating maraming pagsubok dito sa Hong Kong. Andito pa rin ako sa kanila. Kumaga, itong amo ko talaga na binigay talaga sa akin ni God. Kasi pinagpe-pray ko talaga yung guys, bago ko umalis. Grabe na kasi pinagdaanan ko sa Pilipinas. Sobrang hirap. Pag-travel, sobrang hirap kasi pera pa, kulang pa. Pag-travel mo, as in lahat, sobrang hirap talaga yun. Kaya sabi ko, sana sulit yung maging amo ko talaga, God. Na mapupuntahan ko, na talagang yun ang maging last kong amo. Well, binigay niya talaga yung guys. Kasi yung pray ko lang, kahit hindi kalakihan ng sahod, basta mabait yung amo, basta tao pagtrato sa akin, okay lang sa akin yun. Kahit maraming trabaho, basta hindi lang mabunganga, okay sa akin yun. Which is talagang binigay niya talaga guys. Kasi talagang pray ko talaga yun, na sana, yun na, ito na talaga yung amo. Na talagang itong amo kasi how many months din ako nakapunta dito mula nung pinirmahan niya ako kasi nga ang daming delayed. Talagang binigay pa rin talaga sa akin. Hinintay pa rin talaga ako ng amo. Kaya kayo, may mga struggles kayo sa mga anak nyo, as in, kailangan communication is the key talaga. Kausapin yung mga anak. Kasi mga anak natin, pag unti-unti kasi nagbabago din kasi sila yan. Yung mga mood nila, nagbabago, yung mga attitude nila nagbabago. Kaya kailangan talaga natin silang i-guide din pa, kahit papaano, kahit malayo tayo, hindi rason ng pagiging malayo guys. Communication is the key lang talaga. Makipag-communicate, kausapin mo sila, turuan mo sila kung anong dapat, ang tama, something like that. Kasi mga bata, makikinig din naman, nakikita nila na ikaw mismo, nanay, na solo, na pinapakita mo talaga ang pagiging maprinsipyo mong ina, yung alam mo, para sa kanila ang ginagawa mo, walang imposible susunod at susunod yan talaga sila. At huwag mo pa rin spoiled. Kung nandun ka lang sa gitna, balansihin mo lang ang lahat. No? Hindi pwedeng maging overspoiled ka sa kanila, hindi naman na pabayaan mo na sila. Kailangan na sa gitna ka lang pagtrato mo talaga sa kanila para at least maintindihan. At saka huwag kang mag-pretend na okay ka. Sometimes kailangan mo pa rin iparadama sa kanila para alam din nila. Kasi para maintindihan nila, hindi pwede okay lang tayo. Kailangan alam din ng pamilya natin na nahihirapan din tayo. Yun lang. Kaya always, ako nagpapasalamat talaga kay Lord. Sa totoo lang. Kasi, kung wala talaga siya guys, wala ako. Kasi lang buhay ko na to eh. Kaya yun na nanindig balahibo ko, maalala ko yun. Kasi nga, yung tears of joy ang naramdaman ko ngayon. Sobrang masaya ako talaga. Kasi nga, grabe eh. Nalagpasan ko yun. Ang hirap, parang butas ng karayom, ang hirap pasukin, di ba?
Pero nalalagpasan ko yun, guys. Yun lang. Kaya always kayong manalangin, and of course, ako kasi hindi ako vocal. Ano lang kasi ako, taimtim. Dito lang kasi sa puso ko yan. Dahil alam ko talaga. Siya yung naging karamay ko talaga. Mula nung hirap at ginawa. And even until now. And alam kong andyan talaga siya. So, kaya kayo kung may problema kayo, huwag kayong kung wala kayong pera, huwag kayong masyadong magpapainit ng ulo. Just calm down, di ba? Gawa ka ng paraan. Hindi mo kailangang magpainit ng ulo. Kung lahat naman ng problema ay may solusyon, guys. No? Hindi yan dinadaan sa init ng ulo. And of course, just pray lang. Walang imposible sa kanya. Yun lang. And have a good day. Sana may natutunan talaga kayo dito. Kasi it's a simple, kwento about my story is because dahil syempre kayo ay Biyernes Santo, di ba? Yun lang, maraming salamat, everyone. Bye!